na yung pinaka-exciting part na magandang umaga mga kapitsay. Ako po si Lola Vlogger Aling Bilin, ang inyong Pitsay Queen. Yung araw na ito, tuturuan ko kayong gumawa ng lumpiang Shanghai na hindi ginagamitan ng karne. Meron tayong ditong galunggong na isda na bigay ng kapitbahay. Maraming salamat dun sa kapitbahay namin na nagtitinda sa palengke ng isda. Binigyan ako ng galunggong. Halina kayo mga kapitsay, samahan ninyo ako at atin ang umpisan. Gora na! Gora na! Gora na! Unang-una natin gagawin mga kapitsay, ilalaga natin ito. Tanggalan ko na ng mga laman loob yan at pwede na natin ilagay yan. Hindi ko na nakuhanan ito ng video kasi baka matagalan ako. Atong mabuboring na naman kayo mga kapitsay sa kaantay. Lalagay ko na sa kawali hanggang sa maluto. Papakuluan natin hanggang sa maluto. Lalagyan natin ng tubig. Papakulaan natin para matanggalan natin ng tinik. Lalagyan natin ng kaunting asin kasi mamaya lalagyan pa natin ng asin. Takpan natin para mabilis kumulo. Alam niyo ba mga kapitsay, pan na pan ako ni Abby Marquez. Yung gumagawa ng kung ano-anong binabalot sa lumpia wrapper. Kaya kung nanonood ka, Abby Marquez, sana manutis mo naman ako. Hello, Abby Marquez. Habang nagpapakulo tayo ng isda, iwain na natin yung mga ingredient. Para pag naluto na isda, nakahanda na. Ito na yung mga ingredient na ilalagay natin. Mga kapitsay, mabilis lang maluto ang isda. Pagkatapos ng 15 to 20 minutes, anguin na natin. Kasi mabilis lang maluto. Kailangan ikalat nyo sa gitna para makasingaw yung init at madaling lumamig. Mga kapitsay, malamig na yung ating isda, hihimayin na natin. Konting tiyaga lang, kahit mahirap, pagka naluto ito, masarap. Pagka mahirap gawin ito kasi nga matrabaho. Dapat ang kamay po natin malinis. Malinis po yung kamay ko. Pwede itong panghanda, pangulam at sa mga piyesta-piyesta, mga berde, pagka nagawa mo na ito. At syempre, pwedeng pang negosyo. Mga apo, mga kapitsay, pag natapos natin himayin yung isda, i-ready na natin, timplahan na natin. Unang ilalagay natin yung isda. Lagay natin sa isang bowl ang ating hinimay na isda. Susunod na po natin ihalo yung mga gulay na hiniwa. Pinchay, carrots, saka sibuyas, saka patatas, bell pepper.
Pag nasa ibang bansa po kayo at wala pong kinchay, pwede po kayong gumamit ng celery. Lalagay na po natin. Tapos lalagyan na po natin ang asin kasi baka umalat. Kalating kutsara lang to. Kalating kutsarita ang pamintang durog. Ngayon, kung kayo natatabangan, dagdagan nyo. Lagyan po natin ng 2 itlog. Lalagyan natin ng 2 kutsarang cornstarch o harina. 2. Yung harina at saka yung cornstarch ang magbabayan sa ating mixture. Lamasin na po natin at nang maghalo-halo na po natin, hinalo natin. Mikos-mikos lang ihalo-halo para pantay yung lasa. Mga kapitsay, kapag tikman ninyo para malaman nyo kung maalat o hindi. Okay na yung lasa, kaya ibabalot na po natin. Pitsay, kapag marami po kayong natirang lumpia wrapper, pwede nyo pong ilagay sa freezer para sa susunod na pagluluto, magamit niyo. Balutin nyo lang po ito ng plastic, tapos ilagay nyo po sa freezer. Pag gagamitin na, i-defrost nyo lang po. Thank you. Mga kapitsay, halina po kayo, samahan nyo na ako at babalutin ko na. Ito na yung pinaka-exciting part. Basahin natin ng tubig para dumikit. Lalagyan natin ng palaman para saka idilot natin. Isilin mo lang ganito hanggang sa lumapad. Kain ng tubig para hindi makawala doon sa pagkakabilot. Hindi na mga kapitsay, maglalagay na tayo ng mantika. At tinaipirito yung isda. Hindi na kayo, pipirito na natin. Hindi pa mainit. Ipirito na natin para may masarap tayong pananghalian. Mga kapitsay, huwag niyo pong pagdikit-dikitin ng mga lumpia kasi magkalalambot siya. Mga kapitsay, marami na po kayong nakuhang tip kay Lula Vlogger, Aling Bilin. Huwag kalilimutan i-like ang ating video at huwag niyong kalilimutan mag-subscribe. Mga kapitsay, ito na po. Luto na yung ating lumpiang isda. Halina kayo at atin ang tikman. Woo! Galit! Ang sarap! Napakasarap. Basta gawa ni Lula Vlogger, Aling Bilin. Talagang masarap at malinis. Maraming salamat po sa inyo, sa aking mga tiga-suporta. At sa susunod na muli, at sana huwag niyo akong kalilimutan. At God bless you all, lahat po ng nanonood sa akin sa ibang bansa.